Ang ating text ngayong umagang ito ay nasa Romans chapter 8 verse 14, 7, 14, 15, and 16. No? Ang sabi dito sa Romans 8:14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. 15, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. 16, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Manalangin po tayo. Muli, Panginoon namin Diyos, aming Ama, lubos ang aming pasasalamat na maginising mo kami sa umagang ito at malugod na binigyan ng panibagong buhay upang harapin ang panibagong araw na ito ng aming buhay, Panginoon. Alam namin ang lakas ay galing sa iyo. Ang bawat segundo, minuto at araw na kami po ay humihinga at nabubuhay ay biyayang galing sa iyo, Panginoon. Ano man po ang sitwasyon namin, patuloy kami magpupuri sa iyo. Salamat po sa mensaheng ibibigay mo ngayon. Nawa, Panginoon, ay maging malaking encouragement at kalakasan sa amin ang ituturo mo sa amin. Gabayan mo ang aming isipan, ang aming puso. Bigyan niyo po kami ng humble spirit na tanggapin, Panginoon, at matuto sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, na iyong anak, na aming tagapagligtas. Amen. Sa mga matitinding nangyayari ngayon sa mundo, gaya ng pandemya at iba pang mga masasahol at mabibigat na nangyayari sa ating kapaligiran, importante na malaman natin ang mahalagang katangian, no? Importanteng malaman natin kung ano tayo sa harapan ng Diyos at kung ano yung mga katangian na meron tayo bilang mga anak ng Diyos. Napakalaking bagay po niyan. Kaya nga dito sa mensaheng ito ay mapapaalalahanan tayo. Aminin po natin o hindi natin aminin, litong-lito na at bagabag ang karamihan sa mga tao. Aminin man natin o hindi, maging ilan sa mga anak ng Diyos na apektado sa mga nangyayari ngayon ay mayroon din pagkalito. At yung iba ay pinanghihinaan ng pananampalataya. Kaya nga, dapat paalalahanan na tayong mga anak ng Diyos, dapat mulat at hindi bulag sa mga kaganapan sa mundong ito. Napakaraming tao ang hindi nauunawaan ang nangyayari sa ngayon. Pero hindi dapat mangyari yan, no? Sa ating mga anak ng Diyos. Na dapat nga talaga ay nauunawaan natin yung mga nangyayari ngayon. Na dapat nauunawaan natin na iba tayo kaysa sa mga hindi mananampalataya. Kailangan makita, no, yung ating pagkakaiba sa mga tao ng sanlibutan ito. Sapagkat iba tayo eh. Tayo, nakakaunawa ng salita ng Diyos. Higit sa lahat, tayo ay may kapangyarihan bilang anak ng Diyos. At dahil dyan, dapat hindi tayo bulag sa mga nangyayari ngayon. At dahil dyan, dapat ay malinaw nating nakikita, no, yung mga bagay na hindi nauunawaan ng iba. At doon naman sa mga bagay na hindi natin nauunawaan, dapat mulat ang ating mga mata na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Na hindi man natin nauunawaan yung mga nangyayari ngayon, hindi natatapyasan yung ating pananampalataya sa Diyos sapagkat mulat yung ating mga mata na alam niya ang kanyang ginagawa. Especially sa atin, ano?
Maaaring nandun ka sa sitwasyon na bakit nangyayari ito? Bakit nandito ako sa ganitong kalagayan? Hindi naman masamang magtanong. Ang masama yung magduda sa magagawa ng Diyos sa buhay natin. Na dapat maisip din natin na napakalaki ng pagkakaiba natin sa panahon na wala pa tayong Kristo sa ating buhay. At sa panahon na ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos. Lagi natin balikan, no? Napaka-importante ito na balikan natin. Ano nga ba meron tayo noon at ano tayo noon? Ano ang pagkakaiba noong panahon na wala pa tayong Kristo sa ating buhay at panahon na ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos? Diyan natin makikita yung malaking grasya ng Panginoon Diyos. Diyan din natin makikita kung anong buhay dapat na meron tayong ipinamumuhay ngayon na malayo doon sa buhay na pinamumuhay natin noon. Dapat alam natin na makita natin na napakalayo ng ating paniniwala noon, ang ating pananaw noon, sa pananaw natin ngayon sa buhay. Bakit kailangan makita yung malaking pagkakaibang iyon? Sapagkat dyan tayo mangumulat. Yan yung magbibigay sa atin ng kaliwanagan, no? Na ang buhay natin ngayon ay buhay na mayroong katotohanan. Hindi katulad ng buhay natin noon na hindi natin alam yung katotohanan na iyan upang mabuhay na may katotohanan. Hindi katulad ngayon, hindi lamang katotohanan ang ating ipinamumuhay. Dapat namumuhay tayo ng may kapangyarihan at may tapang sa buhay na ito. Nasa nangyayari ngayon, ibang-iba na tayo. Marahil kung wala pa tayong Kristo sa buhay natin ngayon ay mauunawaan mo na kung ikaw ay nagpapanik, mauunawaan mo na kung ikaw ay nalilito sapagkat hindi pa mulat ang ating mga mata. Subalit kung ngayon sa buhay na ito, no, sa mga nangyayaring ito na nandito na tayo, na meron na tayong mga katangian bilang anak ng Diyos na nagbibigay sa atin ng karunungan upang makita natin ng malinaw kung ano ang mga nangyayari ngayon. Sa nangyayari ngayon, meron tayong mga katangian na magagamit natin sa pagharap sa buhay na ito. Na kaya nating lumakad, no? Kaya nating lumakad sa buhay na ito nang mulat ang mga mata sa katotohanan. Isang buhay na may tapang at kapangyarihan mula sa Diyos. Doon sa ating binasa, no? Meron ako mga puntos dito, no? Sa point number 1, sa Romans chapter 8, verse 14, no? For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For as many as are led by the Spirit of God. Sa point number 1, the Holy Spirit dwells in you. Tandaan natin, ang banal na Espiritu ay naninirahan sa atin. Kung dati ay tayo ay mga bulag at kakapa-kapa sa dilim, hindi na ngayon. Kung doon sa buhay natin noon ay bukod sa tayo ay bulag, no? Wala pa tayong taga-akay. Di ba ang bulag ay inaakay? No? Upang hindi siya madapa o hindi siya matalisod. Ganun ang buhay natin noon eh. Noon nang wala pa ang banal na Espiritu na naninirahan sa atin, tayo'y lumalakad sa buhay na ito na walang umaakay. Subalit ngayon na tayo ay anak na ng Diyos at ang ating mga mata ay nakakita na, bukod doon ay binigyan tayo ng isang aakay at magtuturo sa atin ng katotohanan at karunungan na mula sa Diyos. Hindi lamang namulat ang ating mga mata,
hindi lamang bukod doon sa ang banal na espiritu ay sumasa atin, tayo rin ay naging marunong. Binigyan tayo ng karunungan na galing sa Diyos. At dahil hindi na tayo bulag, dapat nating makita na tayo ay may banal na espiritu na nasa sa atin. Huwag natin kakalimutan yan. At lagi na maging sensitibo tayo, no? Sa pag-akay at pagtuturo ng banal na espiritu sa atin. Nasa atin yan eh. Kapangyarihan yan eh. Marami lang itinuturo ang mundong ito, no? Kung paano maraming ideas na itinuturo ang sanlibutan ito. At maraming mga taong nakikinig doon. Maraming mga libro na mabibili ka sa National Bookstore kung paano mapapaganda ang buhay, paano magiging matagumpay sa buhay. Subalit, available sa atin, no? 24/7 hanggang sa tayo ay kunin na umuwi na sa Panginoon Diyos. Yung banal na espiritu na nasa atin na dapat nating pakinggan. At siya ang dapat nating pakinggan sa oras ng paggawa natin ng mga desisyon sa buhay na ito. Lagi siyang available eh, no? Kung kinakailangan natin gumawa ng isang desisyon, pakinggan natin ang banal na espiritu na naninirahan sa atin. Sapagkat sa ating mga desisyon na gagawin, maging maliit man yan o malaki ang magiging epekto niyan sa ating kinabukasan. At dapat nating malaman kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Subalit hindi natin malalaman ang kalooban ng Diyos kung hindi tayo handang sumunod sa kanyang kalooban. So, sa ating paggawa ng anumang desisyon sa ating buhay, maliit man yan o malaki, pakinggan natin kung ano yung binubulong at itinuturo ng banal na espiritu. Magpaakay tayo. Magpaakay tayo. Siya din ang dapat natin pakinggan sa oras ng temptation o tukso. Alam niyo ba, itong ating isipan ay carnal or meron tayong carnal mind. Napaka-susceptible nito o madaling ma-impluwensyahan ito ng bulong ng kaaway. Subalit, madali natin itong maiwawaksi, mapagwawagian kung tayo ay magiging sensitibo sa banal na espiritu. Tandaan natin, no? Ang banal na espiritu, ang lagi niyang ituturo ay gawin natin yung mga bagay na makaluluwalhati sa Diyos. Wala yang ituturo. Lahat ng ituturo sa atin, lahat ng pag-aakay ng banal na espiritu sa atin ay patungo sa kung saan magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Siya rin dapat ang ating pakinggan sa oras ng mga pagsubok. Gaya na sinabi ko, napakahina ng ating isipan. Lalo na kung tayo ay nasa lugmok na kalagayan. Diyan tayo tatrabahuhin itong ating kaaway eh. Ito si Satanas. No? Dahil nga mahina ang ating isipan, bubulungan tayo ng mga discouragement, babatuhin tayo ng mga pag-aalinlangan sa ating isipan. Subalit isa lang ang ating dapat pakinggan. Ano ba ang sinasabi ng banal na espiritu sa sitwasyon, sa kabila ng sitwasyon na lugmok tayo? Hindi ba ituturo nito na magpakatatag tayo? Ituturo nito na sa kabila ng ating anumang kalagayan o kondisyon ay magpatuloy tayong magtiwala sa Panginoon Diyos. Walang ituturo uli, no, ang banal na espiritu na tayo ay magduda sa kakayahan ng Diyos. Laging ang ituturo ng banal na espiritu na nasa atin. Kaya nga sabi ko, tandaan natin, no, bilang anak ng Diyos, nasa sa atin ang banal na espiritu.
Walang ituturo ang banal na Espiritu na tayo ay mag-alinlangan sa Diyos. Hindi niya tayo tuturuan na tayo ay manghina at umayaw na sa laban natin sa buhay na ito. No, hindi mangyayari yan. Kapag kami ganyan na umuukil-kil o nangungulit sa isipan natin, bulong po ng kaaway yun. No? Bulong po ng kaaway yun. Siya rin dapat ang ating pakinggan sa oras na tayo ay nagdurusa. Tandaan natin, no? Ang banal na Espiritu lagi ang ating comfort. Siya yung umaaliw, nagbibigay ng pag-alo. Malalim ba yung Tagalog ko? Siya po yung nagbibigay sa atin ng katiwasayan. Siya po ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Higit sa lahat, siya rin po ang nagbibigay sa atin ng pag-asa upang magpatuloy sa buhay na ito. Kahit gaano man natin tingnan ang kondisyon na meron tayo, lugmok na lugmok at tila wala tayong pag-asa, meron pong glimpse na ibinibigay ang Panginoon Diyos. Kahit napakadilim, no, ang sitwasyon na meron tayo, meron pong spark of hope na makikita tayo para ka nga sa tunnel o nasa kuweba. Na makikita laging merong way out. Nagdurusa man tayo, nasa gitna man tayo ng temptation, nasa gitna tayo ng pagsubok, lagi na ang Panginoon Diyos ay magpo-provide ng way out. Lagi ko sinasabi po ito. Tandaan natin, yung grasya ng Panginoon Diyos ay mas malaki sa anumang kinakaharap natin ngayon. Sa anumang kondisyon na meron po tayo ngayon, napakalaki po ng grasya ng Panginoon Diyos. And number 2, remember, God is our Father. Isa sa pinakamagandang pribilehiyo na tinanggap natin sa Diyos ay ang bigyan tayo ng karapatan na tawagin siyang Ama. Sa Romans chapter 8 verse 15, for ye have not received the spirit of bondage again to fear. Yung umaalipin na takot, hindi na po tayo binigyan ng ganong espiritu, but have received the spirit of adoption, whereby we cry, Amen, Amen, praise God. We cry, Abba, Father. Tayo na anak ng sanlibutan at anak ni Taning nung araw, ngayon ay iba na. Kaya nga sabi ko, balikan natin kung ano ang kalagayan meron tayo noong mga panahong wala pa tayong Kristo sa ating buhay. Makikita natin yung napakalaking pribilehiyo na nakalululang pribilehiyo na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Diyos na banal ay binigyan tayo ng kapangyarihan na tawagin siyang Tatay. Abba, Father. Ama, na sa tuwing tatawagin natin siya sa salitang iyan ay meron tayong kumpiyansa at katiyakan na siya ay ating Ama. Balik-balikan lamang natin itong Romans chapter 8 verse 15. Kumisan, nakapanliliit, no? Dahil nga sa ating, tayo ay makasalanan, tayo ay mahina, at tayo ay maraming mga bagay na kahit saan tingnan ay hindi karapat dapat tumawag na Ama sa Diyos na makapangyarihan at banal. Subalit ang kanyang salita dito sa Romans chapter 8 verse 15, binibigyan tayo ng kasiguraduhan, kapangyarihan at authority na tawagin natin ang Diyos na makapangyarihan at banal na Ama natin. At dahil siya ay ating Ama, wala tayong dapat katakutan. Sa 2 Timothy 1:7, for God hath not given us the spirit of fear, but power, love, and sound mind. So, ibig sabihin nito,
Kung tumatawag kang ama sa Diyos na makapangyarihan, dapat bitbit din natin ang katangian ng isang anak ng Diyos na matapang sa buhay na ito. Na hindi natatakot sapagkat wala ngang espiritu ng pagkatakot ang ibinigay sa atin ang Diyos. Kundi binigyan tayo ng kapangyarihan. Tandaan natin, maging matapang tayo sa pagharap sa anumang problema na meron tayo. Sa anumang pagsubok na meron tayo. Huwag natin katakutan yung kinabukasan. No? Pagkat alam natin kung sino ang may hawak ng ating mga kamay at ang may hawak ng ating mga kamay na iyan ay dadalhin tayo doon sa isang magandang bukas. Ano sabi sa Jeremiah 29:11? For I know the thoughts that I think toward you, say the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you hope and unexpected end. Asahan na natin, no? I-expect na natin kung ano ba ang inaasahan natin kung ang Diyos ang may plano sa ating buhay. Sige. Hindi ba lahat ng plano niya para sa atin ay maganda? So, tama lamang na aasahan natin na tayo ay dadalhin niya doon sa inaasahan natin na magandang bukas. So, kung ano man ang kondisyon na meron tayo sa buhay na ito at ano man yung ating pinagdadaanan, tandaan natin, walang inisip ang Diyos na hindi makabubuti sa atin. Walang inisip o pinlano ang Diyos na nawawasak sa ating buhay. Kundi tayo ay kanyang binubuo at ginagawang matatag. Yung karakter na minomold sa atin ng Panginoon Diyos ay isang napakagandang karakter. Na bahagi lamang yung anumang pinagdadaanan natin sa buhay na ito upang mahubog tayo sa isang katangian o karakter na nais niya para sa atin. Tanggapin natin yan at harapin ng buong tapang. Gaya ng sinabi ko, kung nabigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos, at dahil dyan ay nabigyan tayo ng karapatan na tawagin natin siyang Ama, bit-bit po natin at may katangian tayo na tayo ay maging matapang at hindi duwag sa buhay na ito. Napakasarap, no? Na sa kabila ng ating mga kahinaan ay meron tayong katangian na may kapangyarihan, katangian na merong karapatan bilang anak ng Diyos. Mga katangian na dapat nating ipaalala sa ating mga sarili. Huwag nating kalimutan yan. Huwag tayong ngumoy-ngoy. Hindi masamang umiyak. Sige, may panahon na kailangan nating umiyak eh. Alam niyo bang kapag ka umiiyak tayo, ay umiiyak din ng Diyos. Ang pag-iyak ay hindi kaduwagan. Ito ay paglalabas ng ating emosyon. Ang gusto ng Diyos bilang anak, di ba ang anak, no? Ay kumisan ay ngumungoy-ngoy sa kanyang ama. Napakasarap ng pakiramdam ng ama natin sa langit kung tayo ay umiiyak sa kanya. At sa panahon na iyan, no, ng ating pagluha, tandaan natin, yung bawat luha na pumapatak sa ating mga mata, ipinararamdam ng Diyos yung matinding pag-ibig niya sa atin. Sinasabi niya, okay lang anak, nandito ako.
Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Magtiwala ka, nandito lang ako. Magtiwala ka, mahal na mahal kita. At kung ang Diyos ang ating Ama, dapat makita yun sa atin. No? Makita na sa liputan ito, no? Na tayo ay anak ng Diyos. Hindi lamang makita sa atin ng mundong ito ang matatag na pananampalataya natin sa Diyos. Ibigin din natin. Huwag natin sarilinin, no? Ibigin din natin yung dakilang misyon niya dito sa lupa. Huwag natin sarilinin tayo ay sa atin lang. Hindi po para sa atin lamang iyon. May mga tao rin po at mga kaluluwa na nangangailangan ng Diyos. At malaki ang partisipasyon at magagawa natin para yung anumang katangian na meron tayo bilang anak ng Diyos ay maibahagi sa iba. Kaya nga meron tayong soul winning, no? At missionary works. Para palaganap yung pag-ibig ng Diyos. No? Yung ating pananalangin para sa kanila na sila ay makapangusap ang Panginoon Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pagbabahagi natin sa kanila. Yung ating pananalangin sa bawat isa, no? Ay isang katangian na meron ang mga anak ng Diyos. And also yung pagmamahal natin sa bawat isa. Hindi isipin natin to. Hindi naman tayo lahat magkakakilala at hindi pa karamihan sa atin na hindi pa nagkikita. Pero sa pamamagitan nito, hindi ba ito isang himala na may kaparaanan ng Panginoon Diyos na tayo magsama-sama sa ganitong programa? Ito ay probisyon ng Panginoon Diyos upang ang bawat isa sa atin ay magpakita ng pagmamahal. Kahit hindi kita kilala, kahit hindi mo po ako kilala. Sa pamamagitan ng pananalangin sa bawat isa at salo-salo. At magsalo-salo tayo sa pag-aaral ng kanyang salita. Isang napakagandang bagay na meron tayo. Isang napakagandang bagay na meron tayo. And point number 3, remember, no? You are a child of God. Huwag natin kalimutan yan, no? Na tayo ay anak ng Diyos. Kung merong anak ng presidente, may anak ng congressman, may anak ng senador, na pinagmamalakihan nila ang kanilang mga ama, anak ni mayor, no? Mga sikat sila, no? Anak ni aniyan, anak ni mayor ganito, anak ni congressman. Tandaan natin, tayo, ang ating Ama, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Remember, you are a child of God, ano man ang dumarating sa ating buhay. Sa Romans chapter 8, verse 16, no? Ito ang kagandahan, ano? The Spirit itself beareth witness with our spirit. No? Pinatotohanan, no? Ng banal na Espiritu sa ating espiritu that we are the children of God. Bubuin ko. Sa Romans chapter 8 verse 16, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. John 1:12. Lagi na laman ito ng ating pagso-soul winning, no? But as many as received him, to them gave him power to become the sons of God, even to them that believe in his name. At bilang anak ng Diyos, dapat ang katotohanan na iyan na pinatotohanan ng banal na Espiritu ay yakapin natin at taglayin natin. Tinataglay natin yan, yung katotohanan na yan, na tayo ay mga anak ng Diyos. Peculiar people. A chosen
generation. Ito ang katangian na maipapakita na tayo bilang tao ay iba sa mga tao ng sanlibutan ito. Kung sila parang mga daga na nalilito at walang masulingan, hindi po dapat sa atin. Anak tayo ng Diyos eh. Kung ang tao ng sanlibutan ito ay kung saan-saan humihingi ng saklolo at kung saan-saan tumatakbo upang masumpungan nila yung lunas sa kanilang mga problema, hindi po tayo. Diretso po ang ating mga ulo na titingala sa langit at hihingi ng habag sa ating Diyos Ama. Napakagaang ng buhay ng anak ng Diyos eh. Sa totoo lang po, ano? Wala na tayong pagkalito. Accessible ang ating komunikasyon at linya diretso sa ating Diyos na ating Ama. Ito ang katangian nga na wala ang sanlibutan ito. At ito naman ang katangian na meron tayo. Hindi ba nakagagalak ng puso at pagpapalakas ng ating loob? Muli, dapat ang mga katangian ito ay nakikita sa atin. Ang ibig sabihin nito, mayroon sa ating puso at kalooban ng mga bagay mula sa ating Ama na nasa langit. Na-provide na niya ito sa atin. Inilagay na niya ito sa ating puso. Kung ang puso ng Diyos ay may malalim na pag-ibig sa atin, dahil tayo kanyang mga anak, ganun din naman may malalim din na pag-ibig ang Diyos sa mga taong nangangailangan ng kanyang pagmamahal, sa mga taong nangangailangan ng kanyang kaligtasan. Ganon din dapat tayo mga anak ng Diyos. Gaya ng sinabi ko, huwag natin solohin. Yung mga katangian na meron tayo, dapat maibahagi natin sa iba si Kristo upang sila man ay maging anak ng Diyos, maging sila man ay manahan ng banal na Espiritu sa kanila, at maging sila man ay magkaroon ng kapangyarihan na tawagin ng Diyos na makapangyarihang banal na Ama. Dapat ang mga anak ng Diyos, ay merong kabigatan sa kanilang puso. Kapag nakakita sila ng mga taong nasa sanlibutan na confused, nalilito, walang masulingan, dapat malungkot tayo ron. Nakakita ka na ba ng mga taong nagbabantay sa hospital at taong mga may sakit? Minsan hindi nila alam ang itsura, makikita mo litong-lito. Hindi nila alam ang kanilang gagawin. Hindi ba nakakahabag-habag yung ganung eksena? Iba iyak na iyak sa nangyayari sa kanilang buhay. Ibang mga taga-sanlibutan at hindi mananampalataya. Hindi ba nakakahabag silang tingnan? Samantalang tayo, meron tayong Diyos na iiyakan. Alam natin kung saan tayo susuling. Alam natin na nararamdaman at nakikita ng Diyos yung ating mga dalamhati. Samantalang sila wala silang ka-idea sa bagay na iyon. Ang hinahanap nila ay solusyon kaagad at kung ano ang gagawin. Puro tanong. Samantalang ang mga anak ng Diyos ay puro sagot. Amen po ba? Tandaan natin kung ang Diyos ay may malalim na pag-ibig sa mga taong nangangailangan ng kanyang pagmamahal at kaligtasan, ganon din tayo mga anak ng Diyos. Magkaroon tayo ng kabigatan sa kaluluwa ng iba. Sa panahon ngayon, minsan mas mahal pa ng mga tao ang alaga nilang aso. Kesa doon sa mga kaluluwa ng mga taong nasa paligid nila na alam nating
pupunta sa kapahamakan pagdating ng araw. Kung minsan mas concern pa ang tao dun sa climate change eh. Mas mas concern pa rin sa mga endangered species kaysa sa mga kaluluwang pupunta ng impyerno. Hindi rin po tayo dapat ganon. Dapat ang unang pagmamalasakit na meron tayo ay pagmamalasakit sa mga taong wala pang Diyos. Sa mga taong hindi pa anak ng Diyos. Dapat mas concern tayo kaysa sa iba pang mga bagay doon sa mga taong pupunta sa impyerno. Tandaan natin, hindi po tayo naligtas para maligtas lang. Hindi po tayo naging anak ng Diyos para maging anak lang ng Diyos. Meron pong layunin na binigay ang Diyos sa bawat anak ng Diyos. Sa bawat isa sa atin. At yan yung Great Commission. Oo nga, ang banal na espiritu ay nananahan na sa atin. Oo nga, tayo mga anak ng Diyos. Oo nga, binigyan tayo ng karapatan tawagin nating Ama. Ang Ama ng Diyos na makapangyarihan at banal. Subalit hindi po roon natutuldukan at hindi lamang po doon natatapos ang mga yan. Kung ang Diyos ay may puso para sa mga yan, dapat may puso rin po tayo para sa mga taong yan. Ano sabi sa Acts chapter 1 verse 8? And you shall be witness unto me. Lalo na sa panahon ngayon. Confused na po ang mga tao. Marami na pong tao ang mga nawawalan ng pag-asa. Samantalang kung tutuusin, meron tayong kapangyarihan at alam natin kung ano ang solusyon at lunas sa kanilang mga pangangailangan. Maghahalukip-kip na lang ba tayo? At makukontento, total, okay na ako? Hindi po. Hindi tayo naligtas para maligtas lang. Tayo ay naligtas upang maging kabahagi ng pagbabahagi ng kaligtasan para sa iba. Sa Luke chapter 24, verses 47 48, sabi ron, and that repentance and remission of sins should be preach in His name among all nations. Ginagawa ba natin yan? Na ang mga tao ay magsisi at pumunta sa Diyos at tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon niya at tagapagligtas? Kumpleto na tayo eh. Ang gagawin na lamang natin ay maging kabahagi ng dakilang kaligtasan o plano ng kaligtasan ng Diyos. Lahat ng anak ng Diyos ay kabahagi sa ganoong gawain. Tandaan natin, tayo ay may puso. Kung ang Diyos ay mahabagin, kung ang Diyos ay mapagmahal, kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, at dahil siya ang ating Ama, dapat tayong kanyang mga anak ay meron ding puso na mahabagin. Kahabagan natin ang mga kaluluwang pupunta sa impyerno. Lalo na ngayon, hindi ko na dapat sabihin pa ng derechahan kung ano ang meron sa panahon natin ngayon. Oo nga, hindi natin alam kung sino ang maliligtas o hindi. Ang importante, ginagampanan natin ang nais ipagawa sa atin ng Panginoong Diyos. Tandaan natin, napakaganda ng mga paa na lumalakad para maghanap ng mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Mga paa na lumalakad para ibahagi si Kristo at ang kanyang pag-ibig. Kahit mamahalin na sapatos mo, kung ang mga paa mo ay hindi lumalakad sa layunin ng Diyos para sa atin, pangit yung paa mo. At kahit na butas-butas yan, sapatos mo, takaapa ka lang. Kung lumalakad dyan para ibahagi ang Panginoong Jesucristo, napakaganda ng mga paang yan.
Yung napakagandang pangyayari sa ating buhay, ibahagi natin sa mga wasakang buhay upang sila rin ay magkaroon ng napakagandang buhay na meron tayo ngayon. Napakaganda ng mga paa at puso ng mga anak ng Diyos na masayang pumupunta sa bahay-sambahan, na dala niya at masayang ibinibigay ang kanyang ikapu at iba pang mga handog na kanyang ipinangako na ibibigay sa Diyos bilang pagpapakita ng kanyang pagsunod at pag-ibig sa Diyos. Tuparin natin ang mga pangako natin sa Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi sumisira sa kanyang pangako. Dito po ako magtatapos. Mga kapatid, tayo ay nagtataglay ng pinakamahalagang katangian na hindi matutumbasan ng anumang bagay sa mundo. Kayamanan man yan o kapangyarihan na maibibigay ng mundong ito, hindi po kayang tumbasan nito yung mga bagay na meron tayo. Huwag kalimutan na ang banal na Espiritu ay nasa atin bilang gabay. Ang Diyos ang ating Ama at tayo ay kanyang mga anak. Yan po yung mga katangian na hindi kayang tapatan ng ng katangian o mga bagay na meron ang mundong ito. Na tayo ay anak ng Diyos, na tayo ay may banal na Espiritu, na tayo ay may karapatang tawaging Ama, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Subalit kalakip ng mga katangian na iyan ay magkaroon din tayo ng pagnanais na ang mga kaluluwang hindi paligtas ay maibahagi ang kaligtasan na mayroon tayo. Tandaan natin, hindi tayo naligtas para maligtas lang. Bagkus, ang bawat isa sa atin ay ibahagi ang dapat ibahagi at makibahagi sa dakilang plano ng Diyos sa kaligtasan ng sanlibutan ito. Ibahagi ang anumang meron tayo at iyan ay magsisimula mismo sa atin. Ipahayag ang malalim na pag-ibig ng Diyos, no? Sa pamamagitan ng pagiging bahagi ng kanyang gawain, ang matapat na pagbibigay ng ating mga resources. Tandaan natin, ang Panginoon Jesucristo ay nagbigay ng kanyang buhay at hindi natin kayang tapatan ang sakripisyong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at ang buhay na walang hanggan na mayroon tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po muli sa inyong pakikinig. Nawa po ay nagbigay po ng encouragement sa inyo ang mensahe ng Diyos ngayong umagang ito. Standing on the promises of